Sisimulan ko na nga pala ulit papugiin itong dating nakatambak lang na Yamaha MX Carb 125 para ipamana sa solid na followers. Halos stock lang yung tindigan pero siguradong pwede mong gawing pangharabas. Hindi nga pala kasya kay Project Maxi itong mugs na CNC kay TRC. Ito yung gagamitin natin ngayon, itong pinapowder coat natin na stock mugs na nakaraan kay AB Custom Powder Coating. So tara, ipakabitan natin gulong nito. Let's go! Dahil hindi nga pala pasok yung mugs natin na pang sporty dito sa binubuo natin na MX Carb, kaya change plan tayo. Bali yung stock mugs pa nga pala ulit yung gagamitin natin, pero pinapowder coat nga pala natin to para maging brand new yung itsura. Pasok pa rin naman dito sa binubuo natin dahil plano ko rin kasi itong ipamana sa inyo. Mainam na tong mas makapal na gulong yung gagamitin natin. Kaya nang naisalpak na nga pala ng maayos yung gulong dito sa mugs, umuwi na rin ako para maikabit na rin natin kay Maxi. Dahil okay pa nga pala yung condition ng dating nakasalpak dito na brake shoe, ito pa rin yung gagamitin natin pero nilinis ko muna. Kaya nung natanggal na nga pala natin yung duming nakadikit dito, ikinabit ko na nga pala yung spring. Bali kumuha na nga rin pala ako ng grasa, nilagyan ko muna yung sinasalpakan nitong brake shoe dito sa loob para siguradong smooth kapag bumuka. Konti lang yung pinahid ko dyan para hindi masyadong magkatas dito sa loob, saka ako nga pala sinalpak tong brake shoe, bahagya ako lang yung binuka. At para sa susunod kapag tinanggal nga pala tong mugs, para makaiwas tayo may stakapan, pinahiran ko na nga rin pala ng konting grasa dito sa loob, saka ako sinalpak tong mugs. Sa dami ng nabuo kong project bike, ito lang yung pinakaunang beses na gagamit tayo ng stock mugs. Buti na lang talaga bumagay yung kulay ng pagkaka-powder coat natin dito, saktong-sakto lang sa ikakabit natin na kaha. Bali tinanggal ko na nga pala sa plastic tong swing arm, kasama nga pala to sa mga pinapowder coat natin nung nakaraan. Kaya pagkalagay ko nga pala ng spacer sa loob, ikinabit ko na tong swing arm. Binilihan ko nga rin pala to ng bagong lock nut, ang problema lang pang Mio, hindi pala kasya to dito sa MX Carb. Buti na lang medyo presentable pa yung lock nut na nakakabit dito dati, kaya no choice tayo, ito na lang yung kinabit ko. Medyo galit na galit pa yung ulan ngayon dahil biglang buhos habang nagagawa tayo. Pero bago magkalimutan, hinigpitan ko na nga pala yung pagkakabit nitong lock nut. Bale yung unang plano ko nga pala rito, hindi na tayo magpapalit ng center stand, pero nagbago ako ng isip dahil medyo makalawang na rin kasi yung luma. Para sa mas malinis at mas pogi tignan, magpapalit na nga rin pala tayo ng center spring, pati na rin yung shafting. Kaya ipinwesto ko na nga pala to sa ilalim, saka ako pinasok yung ehe niya sa loob. Pinahiran ko na nga rin pala yan ng grasa sa loob para sigurado tayong hindi kalawangin yung pinagsasalpakan niya. Dahil aftermarket na nga pala tong center stand, pati yung shafting na ginamit natin dito, hindi na nga pala circlip yung pinaka-lock, disuksok na lang. Dahil wala nga palang kasamang stainless na center stand spring yung nabili natin, pero magpapalit pa rin tayo, genuine naman. Kinonekta ko lang yan sa baba, sabay sikwat dito sa pinakataas para maisabit natin. Ito nga pala yung isang problema ko rito dahil hindi ko kasi kabisado yung mga sukat ng bolts nito, kaya hindi natin to nabilhan. Buti na lang sumasakto pa yung mga reserba natin na bolts dito para hindi na masalpak yung ibang kalawangin. Ilalagay ko na nga pala sana sa loob tong stator, kaso medyo malibag pa nga pala, kaya inisprayan ko muna nitong cleaner natin. Hindi ko na nga rin pala pininturahan yung magneto nito dahil kahit medyo may edad na siya ng bahagya, hindi pa nangangalawang. Hindi kagaya ng mga bagong labas na scooter ngayon, halos nakakadalawang buwan pa lang, sobrang kalawang na ng magneto. Iba pa rin talaga quality ng mga pyesa ng mga lumang motor kung ikukumpara mo sa mga bago ngayon. Bali nung napwesto ko na nga pala tong magneto dito sa pinakabilog, inisa-isa ko na nga rin pala ikabit yung mga Allen bolts niyan. Sabay binalik ko na nga pala sa pwesto tong pulser para maikabit na rin yung dalawang tornilyo niya dito sa magkabila ang gilid. Halos sobrang dami pa talaga nating gagawin dito, pero ngayon pa lang nakikita ko na rin yung magiging resulta niya. Hindi man ganun kadin yung pagkakabuo, pero isa lang yung masasabi ko rito, kaya kang dalhin kung saan mo mang gusto pumunta. Bali na ikabit ko na nga pala tong magneto, sinipat ko lang dun sa pinakakunya para mailapat yung pagkakasalpa. May isang washer na makapal nga pala yan dito sa pinakaloob, saka ako sinalpak tong lock nut. Para sigurado tayong sakto lang yung pagkakapit dito sa pinaka-thread, kinakamay ko muna yan, saka ako ginagamitan ng impact pag sumagad na. Dahil negative na nga rin pala gamitin yung mga bearing na nakasalpak dito sa pinaka-tipos, kaya magpapalit na nga rin pala tayo ng bago. Kaya pinahiran ko na nga pala ng maraming grasa para mas lalong tumagal yung buhay nito at hindi basta kalawangin. Kaya para maikabit na nga pala natin to, kinuha ko na nga pala tong engine support, ikinabit ko na rito sa mismong batalya. Naiwan ko pa nga pala tong mahabang ehe nitong swing arm dun sa pinapowder coatan natin, buti na lang nakuha ko pa. Yung mga ganitong klase ng pyesa kasi yung mahirap hanapin, lalo na kung matagal lang phase out yung motor sa kasa. Kaya nung naikabit ko na nga pala ng maayos yung swing arm, ipinwesto ko na nga pala tong batalya dito sa makina. Bale may tagdalawang tornilyo nga pala yan dito sa gilid, isang 12 at isang 14. Kaya nung naisentro ko na nga pala dito sa butas, ikinabit ko na nga pala yung dalawang tornilyo niyan para hindi tayo mahirapan magkabit dun sa kabila. Plano ko sanang palitan yung hose nitong water pump, ang problema lang wala talaga akong mahanap na aftermarket, lalo na sa kulay blue. Pero all goods pa naman tong mga hose na nakakabit
kabit, hindi pa malulutong, tsaka wala pang butas. Bale, ito nga pala rear shock na gagamitin natin, TRC na NG series, bagong labas lang nila. Bale, adjustable na nga rin pala to, ikaw na bahala mag-adjust kung anong riding comfort yung gusto mo. Kaya para makita natin kung ano yung magiging itsura, hindi ko na rin pinatagal, sinalpak ko na. Sa itsura pa lang ng tindigan, mukhang hindi talaga makakatulog yung mapapamanahan nito. Kaya sinentro ko na nga pala sa butas dito sa baba, sabay salpak nitong bolts. At para may kabit na nga rin pala natin yung front shock sa harapan, nilagyan ko na nga pala ng grasa tong bearing dito sa may taas. Sabay dinahandaan ko nga pala ipasok tong tipos dito sa taas hanggat sa sumagad sa dulo. Ipinasok ko na nga pala yung pinaka-cover dito sa taas, tapos inisa-isa kong ilagay itong pinaka-lock niya. Saktong pagkakaigpit nga lang pala ginawa natin dyan, dahil kapag nasobrahan, siguradong may kanto kada galaw mo ng manubela. Bale, ito nga pala yung pinakaunang kahang isasalpak natin dito, itong front fender. Nasa ilalim kasi yung tatlong tornilyuhan yan, may hirapan kasi tayong maglagay nung kapag nagsalpak na ng gulong. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakapwesto natin, saka ako nilagyan isa-isa yan ng tornilyo. Masasabi mo talaga na hindi tinipid dun sa pinapowder coat natin, dahil sa sobrang kapal, medyo nahirapan ako ipasok tong manubela. Bale, pagdating naman dito sa front shock, TRC naman na outer tube yung gagamitin natin. Bale, pang sporty talaga tong inner tube na to, pero dahil pasok din kasi dito sa tipos ng MX Carb, kaya ito yung isasalpak ko. Pero kinuha ko nga pala yung pinaka inner tube ng stock natin, saka ko sinalpak dito sa outer tube. Yung akala kong may sasalpak ko na nga pala lahat dito sa harapan, medyo nagkaroon lang ako ng konting problema. Pang sporty kasi tong disc na gagamitin sana natin, kaso 3 holes lang tong mugs. So yun, mag-update muna tayo ng progress nito ni Project Maxi. So dapat isasalpak na nga pala natin yung gulong dito sa harapan para literal na maitayo na natin ulit siya. Kaso may problema na naman tayo. Kung napanood nyo yung video natin nung isang araw, sinabi ko sa inyo na etong TRC na CNC mags yung gagamitin natin. Ang problema nito, yung panglikod niya hindi kasya doon sa likod ni Project Maxi kasi masyadong malaki yung pinaka-ehe sa likod, kaya no choice tayo. Etong stock sana yung gagamitin natin. Ayan, kaso nagkaroon na naman tayo ng problema dito dahil yung disc na gagamitin natin ay pang sporty rin, 4 holes. Ngayon ko lang napansin na 3 holes lang pala tong stock mags ni Project Maxi. So yung naisip kong plano dito ay magpapa-powder coat ulit tayo kay AB Custom Powder Coating and Sandblasting. Eto, buti na lang meron pa tayong isang backup na mags. Eto, stock to ng Sporty 5TL. So ipapakulay natin to ngayon para maihabol natin at maitayo natin to bukas. So dahil inapon na tayo ngayon, magmamadali na tayo. Punta na tayo doon. Tara! Buti na lang hindi ganong kalayuan yung pinagpapa-powder coatan natin dahil halos 30 minutes lang yung biyahe galing sa amin. Kaya para maitayo na rin natin ang tuluyan si Project Maxi, hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik, bumiyahe na agad ako dito. Dahil hinapon na nga pala tayo ng punta, kaya babalikan na lang natin to bukas.